Katulad po ng mga ipinamanig natin sa mga nakalipas na pagninilay sa bahagyo, kalimitan yung pagtugon natin sa panawagan ng Diyos. So kahit na sa bawat pagkilos natin sa daigdig na ito, ay may content, may intention, at may pamamaraan. So, ngayon si Ebanghelyo natin ay hindi more on content. Kasi hindi naman sinabi ni Jesus na kaya niya pinuri yung publikano ay gawa ng hindi ito, kasi yung Pariseo. Okay. Tama yung content. Bahagi yun. Pero yung punto na pinapahayag natin ngayon ay yung pamamaraan. Kasi kung makita ko natin ay yung Pariseo, hindi naman nagnanakaw, hindi mandaraya, sabi na niya, hindi nangangalunya. Bahagi yung ito. Sabi nga ay in reference doon sa publikano, pero yung kanyang pamamaraan ay alin, sabi nga natin, kaya bahagi yun. Kung tusin, sabi nga natin dito sa Ebanghelyo, makalawang nag-aayuno sa loob ng isang linggo. Sa atin nga ngayon, we are only required bilang mga Katoliko na mag-fasting twice a year. Dalawang beses lang tayo ngayon nagpa-fasting. Tuwing Ash Wednesday lamang at saka Good Friday. Ay kung tusin nga, yung fasting natin ngayon ay one full meal. Sa mga Hudyo, kung tusin po yan, yung kapag, sabi nga natin, kapag buong araw, tubig lang ang iniinom. Bahagi rin na kung saan ay makita natin na alin, nagbibigay ng ikapo. Bahagi na kung tingnan po natin. Kung minsan sinasabi ng iba, minsan tayo naalala ko lamang. Kasi kung minsan sinasabi ng ibang sekta, kayo binabayaran ninyo yung binyan, yung sakramento, ay hindi naman upayan yun. Kung tusin na minimal pa yun Kung ikukumpara nyo yung ikapo, ay iwagkano na ba yung bayad natin sa binyag? Ilang beses lang ba kayo magpapabinyag? Ay kapag ikapo yung ibibigay nyo, mabigat po yun. Halimbawa kumikita kayo ng 10,000 a month. Magkano ang 10% lang? 1,000, monthly, monthly yun. Magbibili ka ng 1,000 monthly, Iba pa yung ibinibigay nyo kapag may service, kung tawagin, o kung sa akin ay misa, So, kung tutusin yung hinihingi ngayon ng simbahang Katoliko, ay maliit na bahagi kung tutusin. Pagkakataon na makita natin, wala na. Abutusan ako kayo ay kapag wala naman tayong kolekta na sabihin natin na ito yung ikapo. Hindi yung iba pa yung ikapo. Iba pa kapag nagsaservice sila. Sa atin yan usang to. Kung magkano ibigay mo. Pero bahagi yun, kung tutusin itong Pariseo, ay
tumutupad. Ang tawag nga rito ay alin, sinabi ni Jesus na alin, ang tingin sa sarili matuwid, ngunit humahamak naman sa iba. No? Bahagi ko yun. Pagkakataon na kung saan ay inaanyahan tayo ng pumikapal ng alin, ano yung pamamaraan ng pagkilos natin? Kababaan ng loob. No? Yun nawa yung bigyan natin ng higit na pagpapahalaga. No? Kababaan ng loob. Na makita natin yung ating pagtugon na nagsusumika na mag-improve sa pagkilos natin sa daigdig na ito. At sabi nga o na Jesus, hindi dapat tayo humahamang sa ating kapwa. Ang dapat na maging reference natin ay hindi yung kapitbahay natin. Mas magaling ako sa kapitbahay ko. Hindi gano'n. No? O sa ibang tao. Ang dapat na maging reference natin yung ating sarili. Mas magaling ako noong sa sarili ko. Mas magaling yung sarili ko kaysa noong nakaraang buwan. Ginawa yung makita natin. At isang pinakamahalagang susi yan ay yung kababaan ng loob. No? Kasi doon lang natin makikita yung tunay na katatayuan natin sa harapan ng Diyos. Na yung ating kabanalan ay hindi paligsahan sa ibang tao. Ngunit kung tutusin ko yan ay sabi nga natin, the better version of ourselves. Yun nawa yung makita natin. At kung tutusin na ako, ano sabi ng Panginoon, ang panalangin na mababa ang loob ay tumatagos hanggang langit, hanggang hindi ito nakararating sa kanyang patutunguhan. Bahagi yun, pero pwedeng parehong nagdarasal, pero yung isa yun puno ng kayabangan, yung isa yun katulad ng Saduseo na may kababaan ng loob. At maliwanag na sinabi ni Jesus natin na ang lalaking ito'y umuwing kinalulugdan ng Diyos. So pareho sila nagdasal. So tayo ngayon ay may pabasa. Yan din po ay bahagi ng ating pagkilala at pagninilay sa nasusulat na salita ng Diyos. Bahagi ng ating panalangin. At nawa po ay tunay natin may handog sa Diyos na may kababaan ng loob. At sabi nga, bakit may mababa ng loob? Ay dapat mas mababa tayo every time, every day. Idulog natin sa harapan ng buong may kapal. Bahagi yun ng pagkilos natin ng alim na kung minsan mahirap po maging mababa ang loob kasi pwede kang sipa-sipain kung minsan ay ang mga taong may mababa ang loob ay pwede isang tabi lang kasi sabi nga malilitin kayo ng iba kasi mababa ka lang ng loob. Bahagi rin lang na kung minsan kapag ikaw ay nagpapakababa ay at kung ikaw ay binababa gusto mo rin kung minsan itaas mo yung iyong sarili pero bahagi ng pagkilos
sa pakipag-ugnayan natin sa harapan ng Diyos. Mahirap din kung minsan natin na baka sabihin natin ay sabi nga natin nawawala na yung katarungan na para sa atin. Pero ano yung pagkapasiyan natin? Yung kagustuhan ng Diyos. Yung kinalulutan ng Diyos. Kaya po, hindi yung madali ang magpakababa. Kasi hindi yan yung pamantayan ng tao eh. Ang pamantayan ng tao ay kung sino ang sikat, kung sino yung magaling, kung sino yung marami nakikita improvement or marami nakikita kung tawagin po natin nagagawa. Hindi namulugan na wala tayong ginagawa. Hindi lang nila alam. Kung minsan, ay parang sumisigaw yung ating sarili na magaling din naman ako. Kasi bahagi yun eh. We have also to appreciate ourselves. Pero yung paanyaya ng may kapal natin, hindi kinakailang malaman ng lahat ng tao. Bahagi yun. Kinakailangan natin at hindi lang kinakailangan na sa pagmamalaki natin, paliligitin natin yung ibang tao. Bahagi yun. Kaya kung minsan, mayroon din pagtingin na pwede ko bang sabihin yung may ginagawa din ako? Pwede naman siguro. Huwag mo lang malitin yung iba. At isang rin, do not compare yourself to others. Katulad ng sinabi nito, hindi ako katulad ng publikanong ito sa kanyang pakipag-usap sa Diyos. Bahagi mo yun na tingnan natin yung ating sarili sa ngayon sa pagtingin ng Diyos sa ating sarili. Hindi sa ngayon sa pagtingin ng ibang tao. Kaya huwag kalimitan, kaya yung tao nagyayabang, ba't nagyayabang? Kasi ang reference nila yun, yung pagtingin ng tao, hindi yung pagtingin ng Diyos na nakakakita ng mga bagay na hindi nakikita ng tao. So kung tusin po, yung kababaan ng loob ay pagpapahayag ng atin, pagpapalalim ng espiritualidad. Hindi lang mo, bagamat sabi nga natin na mas malalim sa pagkaunawa ng pagtingin ng tao. Ngunit higit naman din pagtingin ng Diyos. At ito po yung panalangin natin. Nanawa ay tayo ay lumalim sa kababaan